Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay ukol lamang sa Allah. Nawa ang kapayapaan, papugay ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad, sampu ng kanyang pamilya at sa mga kasamahan ng sugo at sa mga tao na sila ay tumahak sa landas hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, mga alipin ng Allah, isa rin sa mga tinatalakay natin mula sa mga muharramat o di mula sa mga ipinagbabawal na kabilang din ito sa hindi pinapahintulutan sa atin sa pananampalataya ay ang pag-inom ng alak kahit pa man ito ay iisang patak lang. Qala Allah Ta'ala, sinabi ng Allah sa banal na Quran sa Suratul Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mga sumampalataya, ang alak, ang pagpusta, ang mga dambana, at ang pagsasapalaran sa pamamagitan ng mga tagdan ng palaso ay kasalaulaan lamang na kabilang sa mga gawain ng syaitan, kabilang sa mga gawain ng demonyo. Kaya iwaksi ninyo ito, ika ng Allah, ng harinawa kayo ay magtagumpay. At ganun din sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fa'an Jabir marfu'an, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار رواه مسلم. Nasaad sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang banta para sa sinumang uminom ng tinatawag na alak. Ayon kay Jabir radhiyallahu anhu, tunay na mula kay Allah ay may isang pangako. Ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon siyang isang pangako sa sinumang umiinom ng nakakalasing. Sino man umiinom ng nakalalasing na alak, halimbawa, ano ang pangako na ito na ibibigay ng Allah sa kanya? Sinabi ng propeta Muhammad na paiinumin niya ito ng tinatawag na tinatul khabal. Kaya yung mga sahaba ng Rasulullah, yung mga kasamahan ng propeta, sinabi nila, ano ang tinatawag na tinatul khabal o sugo ng Allah? Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na tinatul khabal ay yaong pawis ng mga maninirahan sa impyerno o katas ng mga maninirahan sa impyerno. Yun ang tinatawag na tinatul khabal na ipapainom doon sa mga tao na sila ay sinuway nila. Lumabag sila sa pagbabawal o di kaya sila ay ginawa nila yung kabilang sa ipinagbabawal na pag-inom ng alak o di kaya pag-inom ng nakalalasing. At ganun din, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وعن ابن عباس مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن رواه الطبراني. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi pa niya, ang sinumang namatay na isang sugapa sa alak, ang adik sa alak, makatatagpo niya si Allah habang siya ay gaya ng mananamba sa mga Diyos-Diyosan. So yun ay kabilang sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Talagang lumitaw na sa mga kamusliman o di kay laganap sa mga lugar sa kalipunang mga Muslim ang uri ng mga tao na ibinabalita ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi. Sinabi ng Rasulullah, la yashrabanna nasun min ummatil khumra yusammawnahu bighayri ismiha. Rawahu al-Imam Ahmad. Talagang may iinom ika ng propeta sallam mula sa mga tao, mula sa kalipunan ko, sa umma ng propeta Muhammad, ng alak, ng nakakalasing
na tatawagin nila sa hindi nito pangalan. Ibig sabihin, tatawagin nila yung alak sa hindi nito pangalan. Na tinatawag nila itong mga iba't ibang mga pangalan sa halip na alak upang magtago at manlinlang. Ibig sabihin, may mga nagbebenta ng alak na ito ay hindi nila ipinapangalan sa pangalan ng alak, kundi sa ibang mga pangalan nila ito pinapakilala o di kaya ay nilalagyan nila ng ibang mga pangalan o di kaya tinatawag nilang ibang mga pangalan na nais nilang itago, magtago o di kaya ay manlinlang. Sa kanilang ginagawang panlilinlang, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Tinatangka nilang linlangin si Allah at ang mga sumampalataya. Ngunit wala silang nalilinlang kundi ang mga sarili nila. Ngunit hindi nila ito nararamdaman. Ibig sabihin, mga alipin ng Allah, kung may mga tao na nais nilang linlangin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ipinagbabawal, nais nilang linlangin ang mga mananampalataya, hindi nila nararamdaman na si Allah subhanahu wa ta'ala ang lilinlang sa kanila. Babalik sa kanila ang kanilang panlilinlang. Qauluhu sallallahu alayhi wasallam, at ganun din, binanggit ng propeta sallallahu alayhi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kabilang ito, mga alipin ng Allah, sa mabigat na palatandaan, mabigat na basihan na kung saan sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, bawat nakalalasing ay alak. Lahat ng nakalalasing na iniinom ay alak. O di kaya lahat ng mga bagay na nakalalasing ay alak at bawat nakalalasing ay bawal. Ibig sabihin, lahat ng mga nakalalasing, ito ay ipinagbabawal sa atin sa pananampalatayang Islam. Ganon din, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa man ito ay baguhin ang kanilang mga pangalan ng alak na ito, sabihin man nila ito ay hindi alak, ngunit kung ang epekto nito ay nakalalasing, ay ganun pa rin ay hindi magtatago ang katotohanan na ito ay alak pa rin at ito ay ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Kaya ang bawat bagay na nagpapalango at nagpapalasing, ayon sa binanggit sa hadith ng propeta, sa isip ng tao, ito ay ipinagbabawal. Ibig sabihin, lahat ng nakalalasing sa isip ng tao, ito ay bawal. Ang kaunti nito at ang marami nito, kaunti man o di kaya ay marami man, o di kaya kahit pa dumami, o di kaya ay nagkakaiba-iba ang mga pangalan nito. Ang pinapangalanan ng bawat isa ng ibang pangalan, ang katunayan, ang katotohanan ay hindi magtatago. Ang katotohanan ay malinaw na malinaw, na lahat ng mga nakalalasing ay alak at ang lahat ng alak ay ito ay haram, o di kaya ito ay lahat ng nakalalasing ay ito ay bawal, o di kaya ito ay hindi pinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam. At ganoon din, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mayroong pangaral ang propeta sallallahu alayhi wasallam. Meron siyang mga pangaral at meron siyang mga babala sa mga tao na sila ay umiinom. Sila ay umiinom ng tinatawag na alak, di kaya nakalalasing. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, man shariba al-khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan wa in mata dakhala an-nar fa in taba Allahu alayhi wa in 'ada fa shariba fa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba Allahu alayhi wa in 'ada fa shariba fa sakira lam tuqbal lahu salatun 40 sabahan fa in mata dakhala an-nar fa in taba Allahu alayhi wa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yasqiyahu min radaghatil khabal yawm al-qiyamah.
قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال عصارة أهل النار رواه ابن Majah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang uminom ng alak at malasing ay hindi tatanggapin sa kanya ang kanyang pagdarasal sa sala sa loob ng 40 umaga. Kapag siya ay namatay sa kalagayang iyon, papasok siya sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, kung magsisi siya, patatawarin siya ng Allah. At kapag bumalik siyang uminom at malasing ulit, ganun pa rin, hindi tatanggapin ang kanyang sala, hindi tatanggapin ang kanyang pagdarasal sa loob ng 40 umaga. Kung siya ay namatay sa ganung kalagayan, ay papasok siya sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kapag nagsisi ulit siya, ay patatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung muli pa niyang gawin, ilang beses niya itong inuulit-ulit, magiging karapatan ng Allah na painumin siya sa araw ng paghuhukom ng radagatul khabal. Kaya tinanong nila ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sugo ng Allah, ano po ba ang ibig sabihin ng radagatul khabal? Sinabi ng Rasulullah, ito ang katas ng mga tao sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, mga alipin ng Allah, yung mga tao na sila ay hindi tumitigil sa pag-inom ng alak, namatay sila sa ganung kalagayan, binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ay makakapasok sa impyerno ng Allah at makakainom sila ng mga binanggit ng Rasulullah na mga inumin, pawis ng mga tao sa impyerno at yung mga katas ng mga tao, yung mga taong sinusunog doon sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung mga katas nila dahil sa tindi ng init, kung ano yung mga pawis, katas, na mga marurumi mula sa katawan ng mga tao, yun ang maiinom ng mga tao na sila ay umiinom ng alak dito sa mundong ibabaw, dahil ito ay pagbabala at binalaan na ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta ang mga tao na sila ay gumagawa nito. Kaya marapat mga alipin ng Allah, bukas ang pagtatawbah, bukas ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tumatanggap sa mga pagsisisi, pagtatawbah, pagbabalik loob ng kanyang alipin. Kaya marapat mga alipin ng Allah, na ikaw ay umiinom ng tinatawag na nakalalasing, na alam mo ito ay haram, alam mo ito ay bawal, so bago ka pa abutan ng kamatayan, kinakailangan ay pagsisihan mo ito at tigilan mo na ito, dahil ito ay walang maidudulot na kabutihan, kundi ito ay kapahamakan dito sa mundo, kapahamakan. Kaya nga ang pag-inom ng alak, ito ay maaring punot dulo, dahilan ng paggawa ng krimen ng isang tao. Dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip, wala sa tamang katinuan sa pag-iisip, dahil nalasing ang kanyang isip, at ganun din ang kapahamakan nito pagdating sa kabilang buhay ay masakit at mapait na kaparusahan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din mga alipin ng Allah, kabilang din sa mga muharramat o kabilang din sa mga hindi pinapahintulutan sa pananampalatayang Islam ay ang paggamit ng mga sisidlan na ginto at pilak at ang pagkain at pag-inom mula sa mga ito. Sa panahon natin ngayon, maraming mga sisidlan na ginto o di kaya ay pilak na o may patong na ginto halimbawa, at pilak sa mga sabihin natin mga tindahan. Ganun din sa mga bahay ng mga mayayaman at mga hotel. At ganun may ilan ay ginagawa pa itong mamahaling regalo. Ngunit ang paggamit nito ay ipinagbabawal sa Sharia. At may mabigat na babala mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Salama marfu'an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddah wadh-dhahab innama yujarjiru fi batni nari jahannam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Ayon kay Ummu Salama, tunay na ang kumakain o di kaya ay umiinom sa mga sisidlang pilak at ginto
ay lumalagok lamang sa tiyan niya ng apoy ng impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, saklaw ng hatol na ito ang lahat ng uri ng sisidlan, at ganun din ang kagamitang pagkain. Ibig sabihin ng sisidlan, yung paglalagyan. Halimbawa, plato o di kaya anumang klaseng mga kagamitan tulad ng mga plato, tinidor o di kaya paglalagyanan. At ganun din o di kaya kutsara, kutsilyo, mga lalagyan sa paghahain ng bisita. So lahat ng mga ito na nabanggit natin na o di kaya mga sisidlan, ito ay kabilang sa mga ipinagbabawal na gamitin. O di kaya at mga kahon ng matatamis na ibinibigay sa mga kasalan at iba pa. Ganun din, may ilan na nagsasabing hindi nila ito ginagamit kundi inilalagay lamang sa istante o di kaya decoration lamang sa likod ng salamin bilang palamuti, halimbawa, ngunit hindi pa rin ipinapahintulutan upang maiwasan ang paggamit nito. Ito ay mula sa mga paliwanag ng isa sa mga scholar natin, si Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Ibig sabihin, kabilang sa kanyang pahayag mula kay Sheikh bin Baz, rahimahullah, na ito ay mariing hindi ipinapahintulutan sa atin sa pananampalatayang Islam ang paggamit nito. Kaya mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang Muslim kapag siya ay mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, marapat sa kanya na kung anuman ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin o di kaya anumang mga bagay na ito ay hindi ipinapahintulutan sa atin, so kinakailangan niya itong sundin at kinakailangan niyang maniwala sa mga pagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at lalong-lalo na sa atin sa pananampalatayang Islam. Dahil lahat, kagaya ng natalakay natin, lahat ng mga ipinagbabawal, lahat ng mga hindi pinapahintulutan ay meron itong kasamaan at meron itong kapahamakan ang magiging resulta nito. Kaya ito pinagbabawal dahil ito ay meron maaring ikakapahamak ng isang tao. Kaya isa sa mga ugali ng isang Muslim, o di katangian ng isang mananampalataya, kapag siya ay makarinig at kapag siya ay nabigyang aral patungkol sa pananampalatayang Islam, pinaaral sa kanya o di kaya ay pinangaral sa kanya ang pinapahintulot at ipinangaral sa kanyang hindi ipinapahintulot. So kinakailangan niyang maniwala agad at kinakailangan niyang tumalima dahil yun ay kabilang sa kanyang pagiging isang Muslim, ang tumalima sa kung anuman ang mga batas at kung anuman ang mga ibinigay na panuntunan sa kanyang relihiyon, at yun ay pinapasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang mga bagay na hindi pinapahintulot ay ito ay makakabuti sa mga taong mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala.